Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Huli cam ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho ang isang bus driver na ayon sa kanyang pasahero ay naglalaro ng mobile game. Depensa ng driver, nagbukas lamang siya ng app pampawala umano ng antok pero hindi siya naglalaro. Handa rin daw siyang humarap sa investigasyon ng LTFRB, lalo't ipinagbabawal sa batas ang distracted driving. At nakatutok si Joseph Morong. Sa videong ipinadala ng isang netizen sa mobility website na Visor, makikita ang isang driver na may tila nilalaro sa kanyang cellphone habang umaabante ang minamanehong bus na nakabuntot sa isa pang bus. Nang matuntun ko ang bus driver sa video, inamin niyang ginamit nga niya ang kanyang cellphone habang nagmamaneho pero hindi raw siya naglalaro. Ginanong-ganong ko lang siya sir, kasi pag-abante, lumabante na. Nakabukas ako sa sa CUC. Tiningnan ko lang kasi traffic naman po sir. Kasi tanghali rin, naantok pang pantanggal yung antok, yung inip. Dagdag pa niya, nakapila siya sa bus stop ng EDSA Bus Carousel sa Ross Boulevard at wala sa mismong EDSA Extension sa Maynila. Nasa barrier na po kami. Barrier ng carousel po. Nakapasok na po. Kumbaga nakapila na kami dun. Ayon sa LTFRB, posible maharap sa kasong paglabag sa Anti-Distracted Driving Act ang driver. Ang kumpanya naman ng bus ay maaari ring panagutin. Maglalabas din ang LTFRB ng show cause order sa driver at sa kumpanya ng bus. Bawal gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. For the bus company naman po, for employing an employee who is negligent, the franchise can be suspended. May suspension ng lisensya. Harapin ko na lang po sir yung Mali ko naman talaga sir. Sinubukan naming tawagan at i-message ang kumpanya ng bus na Robot Transport Cooperative pero hindi pa ito sumasagot sa amin. Sa Republic Act 10913, itinuturing na distracted driving kaya bawal sa mga driver na magsulat, mag-send at magbasa ng text, tumawag o tumanggap ng tawag. Pati maglaro, manood, mag-surf at iba pa habang umaandar o kahit nakatigil sa stoplight. Hindi naman distracted driving kung hands-free o ginagamitan ng speakerphone, earphone o mikropono basta hindi makasasagabal ang cellphone sa line of sight ng driver o view habang nagmamaneho. Exempted sa patakaran ng mga emergency call o kung nagmamaneho ng emergency vehicle tulad ng ambulansya at fire truck habang gumagawa ng emergency assistance. Ang mga mapapatunayang lumabag ay maaaring pagmultahin ng mula 5,000 piso hanggang 20,000 piso. Maaari ring masuspindi o bawiin ang driver's license. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Dahil sa init, half-day na lang na klase ang ipatutupad sa lahat ng public school sa Maynila simula April 11 hanggang May 28. Panukala naman ng isa nilang kongresista magtakda ng warning signals kaugnay ng init tulad kung may bagyo. Nakatutok si Ivan Mayrina. Higit pa sa init ng mataas sa lagnat ang 41 degrees Celsius na heat index o damang init sa Metro Manila, katanghali ang tapat kanina. Ang ganitong init ang dahilan kung kaya simula sa Huwebes, April 11 hanggang sa May 28 ay alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali lang muna ang klase sa public school sa Maynila. Utos yan ng kanilang DepEd Division Office. Pinagsusumiti na ang mga public school sa lungsod ng bagong class schedule sa panahong yan. Suportado ito ng isang congressman mula Maynila pero may dagdag siyang panukala. Magkaroon din ng warning signal sa init tulad sa bagyo. Bawat signal level may katapat na aksyon mula sa mga lokal na pamahalaan tulad ng suspension sa klase at trabaho, pati paglimita sa paglabas sa mga nakatatanda at may comorbidity. Pag signal number 2, pag pumapalo na sa 41, 42, dapat yung elementary, yung hanggang grade 6, dapat yan wala nang pasok. Diba? At dapat yung mga senior citizen, hindi na pinapayagan na lumalabas, lalo na yung mga may comorbidity. Bukas naman daw ang pag-asa sa panukala. Ang worry lang po actually natin ay limited po ang mga stations ni Pag-asa. Kailangan namin ng assistance pa rin ng mga local government units and even yung mga other mandated agencies. Pwede po actually balangkasin together with the Department of Education. Sa Dagupan, Pangasinan, kung saan umabot sa 47 degrees ang pinakamainit na heat index noong March 27. Pabor si Michael Jacob sa pagsuspinde ng klase. Nahihilo raw kasi ang kanyang mga anak sa init. Okay na rin yung po, ma'am.
dahil din po sa mga bata. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Patay ang isang bata matapos umunong mahulog mula sa ika-27 palapag ng isang condo sa Cebu City. Nakatutok live si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Nico. Vicky, patuloy na naghahanap ang mga otoridad ng panibago at karagdagang ebidensya para matukoy ang nangyari bago at ang mangyari ang insidente. Magkakahiwalay na investigasyon ang ikinakasa ngayon kasunod ng kalunos-lunos na pagkahulog ng lalaking 4 na taong gulang lang mula sa 27th floor ng isang kondo dito sa Cebu City kahapon. Sa isang canopy sa ikatlong palapag, bumagsak ang bata at agad namang isinugod sa pinakamalapit na ospital. Pero idiniklara siyang dead on arrival. Sinubukan naming makausap ang ina ng bata pero hindi siya nagpaunlak ng panayam. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, lumusot ang bata sa bintana ng kondo dahilan para siya'y mahulog. Nangyari daw yan nang lumabas na saglit na bumaba ang ina sa ground floor habang natutulog noon ang kanyang anak. Nang bumalik umano siya, wala na ang bata na kanyang agad hinanap. May nagsabi umano sa ina na merong nahulog na kinalaunay na kumpirmang anak niya. Patuloy pa rin ang investigasyon ng pulisya. We just don't rely on that. We also have to validate it. So manguha pa may mga additional po mga ebidensya, like for example mga CCTV. Ayon naman sa management ng kondo, ikinalungkot nila ang nangyari at nangakong magbibigay ng suporta sa pamilya. Magsasagawa rin sila ng sariling pagsisiyasat at siniguro sa mga nakatira sa kondo na sinusunod nila ang safety at security measures sa pasilidad sa lahat ng oras. Maging ang Cebu City Hall magsasagawa raw ng sarili nilang investigasyon. Dili na basta-basta mahagbong gali ang bata asa man ang ginikanan. Nakatakdang dalhin ang labi sa Davao kung saan ibuburol at ililibing ang bata. Panawagan naman ng pulisya sa mga magulang na bantayang maigi ang kanilang mga anak para maiwasan ang mga aksidente. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Bukod sa pagdaan sa EDSA busway, binatikos din ng ilan ng umunoy iba pang paglabag sa batas trapiko ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Kabilang po ang paggamit ng blinker. Nagpaliwanag ang MMDA sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Nang mahuli ang convoy ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa pagdaan sa EDSA busway, napansin ng ilang netizens na wala ring plaka o conduction sticker ang custom-built na sasakyan ni Singson na may mga blinker pa. Depensa ni Singson, pambenta ang sasakyan at tinetest drive lang daw nila. Hindi naman nag-blinker. Wala plaka talaga dahil yung bibili siya na mag-restro. Patudoble naman. Test drive na lang, sinakyan ko na para makita lahat ng diferensya. Kahapon pang inamin ni Singson na mali ang pagdaan nila sa EDSA busway na ginamit daw nila para mag-overtake. Kaya inalok pa niya ang pabuyang 100,000 pesos para sa mga MMDA constable na humuli at naniket sa kanila. Hindi raw ito suhol. Pero natiketan lang sila dahil sa pagdaan sa EDSA busway at hindi natiketan para sa paggamit ng blinkers o hindi pagkakaroon ng plaka. Ang sasakyan po niya, meron naman pong naka-indicate na parang file number po ng sasakyan. However, yun nga po yung pagtitiket po ng MMDA, wala po kasi kaming paniket when it comes to yung mga PD96. We cannot apprehend based. So ang sa amin lang po, initial violation po namin is the busway ordinance. As regard to the registration, yung mga paggamit po ng bawal na, let's say, yung mga blinkers, yan po it falls under either the LTO or sa ano na. Ilang beses naming sinikap kuna ng dagdag na pahayag si Singson at makuna ng pahayag ang mga hepe ng MMDA at LTO, ngunit hindi sila sumasagot sa aming mga tawag at messages. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Muling nanawagan ng isang transport group na aprubahan na ang 15 pisong minimum fare sa traditional na jeepney. Hindi na raw kasi makasabay ang mga tsuper sa malakihang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Nakatutok si Bernadette Reyes.
ilan holiday mahina ang biyahe sa Kapa natapat ang mahigit piso at 50 sentimos na dagdag sa kada litro ng diesel. Mahigit piso rin sa gasolina at kerosene. Kaya ang ilang tsuper dumidiskarte na lang. Alala yung takbo, hindi kailangan yung hataw-hataw. Kasi pag ihataw mo, hataw din yung diesel. Kung saan yung mura, doon po kami pupunta. Yung iba, mayroong baba ng mahigit piso. Sa gasolinahang ito, nasa 58 pesos and 20 centavos ang presyo ng diesel. Pero mas mura pa yan kung ikukumpara sa presyohan sa ilang probinsya. Ang taas presyo ngayon ng diesel ang pangwalo at pinakamalaki simula nitong Enero. Ang gasolina naman, 11 beses nang nagtaas ngayong taon. Nagpa-full tank po ako, inabot po ng 300 po. Yun po. Dati po kasi nasa 245 lang, 230 yung full tank. Sinisipagan namin lalo para makadami po ng booking, lumaki po yung kita namin sa araw-araw po. Ayon sa Department of Energy, lumalakas kasi ang demand ng malalaking bansa gaya ng Amerika, China at India. Pero hindi sumasabay ang supply. Unfortunately itong OPEC, mukhang tinitingnan nila ito na chance ma-stabilize yung price. Kaya in-extend nga nila hanggang June yung policy na huwag ibalik sa market yung plano nilang tanggalin na 2.2 million barrels of oil production per day. Bukod dito, nakakaapekto rin sa presyo ng langis sa world market ang mga kaguluhan sa Middle East. Bukod sa mapampublikong sasakyan gaya ng mga ride-hailing service at mga taxi, apektado rin na magkakasunod na taas presyo sa gasolina maging mga pribadong motorista. Hindi ba lahat ng private ma'am may kaya o, di ba ma'am? Medyo hirap din po sa katulad ko ma'am, hanggang 200 na po kaya ko ikas. Kahit pa po kami uwi, kakasya po ba ito? Para naman sa transport group na Autodap, balak nila makipag-ugnayan sa LTFRB na ipagkaloob na ang kanilang hirit na itaas sa 15 pesos ang minimum fare sa traditional jeepney. Ang sabi ng board noon, nag-meeting kami, subject for resolution na yun hanggang ngayon wala pa. Baka kalampagin namin ng LTFRB na tumataas naman ang diesel, baka pwedeng desisyon na yung pinail namin. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng LTFRB. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Gumugulong na ang reklamo kaugnay ng pagkalapnos ng balat ng isang batang pasyente sa isang pribadong ospital sa Quezon City. Yan ay matapos siyang mabanlian ng tubig mula sa sumabog na hot compress. Nakatutok si Rafi Tima. Lapnos ang balat ng tiyan, hita, singit at maselang bahagi ng 9 na taong gulang na ito matapos matapunan ng mainit na tubig sa loob ng pribadong ospital sa Quezon City. Na-confine sa ospital ang bata dahil sa dengue nitong Enero. Ihahat compress daw sana ng isang nursing aide ang bata dahil masakit ang tiyan, pero ang pinaglagyan ng mainit na tubig, isang surgical glove. Sabi ko, safe ba yan? Sabi naman niya is, Mom, tried and tested na po ito. Yun ang sabi niya. Ito po talaga yung gamit namin. Nagulat na lang daw siya nang biglang sumigaw ang bata. Sumabog na pala ang surgical glove at ang mainit na tubig tumapon sa bata. Instead, tanggalin niya muna yung mga damit, yung pajama. Hindi, niyakap niya ang anak ko at sinabi niya pa, sorry mom, sorry baby, sorry mom, sorry baby. Ang ikinasasama ng kanilang loob, sa 3 linggo nilang pananatili sa ospital dahil sa insidente, tila isinantabi raw sila ng ospital. Alam mo, lagi lang sagot sa akin, Rafi, is nag-uusap pa po, nagmi-meeting pa po. Sabi ko, it's been a week. Every day ako naghihintay sa inyo pero wala kayong yung initiative na pumunta sa akin. Bagamat hindi na pinabayaran sa kanila ang gasto sa ospital, pinapapirma raw sila ng quit claim bago makalabas. Wala daw kaming habol anything sa kanila paglabas namin. Hindi niyo po pinirmahan? Hindi ako pumirma. Kahapon, sinampahan na ng NBI ng kasong gross negligence resulting to serious physical injury ang presidente ng ospital. Para ma-explain din nila kung mayroon ba talagang kapababayaan dun sa side nila, hindi lang yung side nung complainant ang makuha namin. Pero despite na binigyan namin sila ng chance, ayaw pa rin nila mag-cooperate. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga kawani ng ospital tungkol sa aligasyon, pero ayon sa isang aming nakausap sa landline ng ospital, hindi raw sila makapagbibigay ng pahayag sa ngayon. Desidido ang ina ng biktima na panagutin ng ospital lalo pat posibleng magkaroon daw ng pangmatagalang epekto ang insidente sa kanyang anak at para hindi na ito maulit sa iba pa. Para sa GMA Integrated News,
Rafi Tima Nakatutok, 24 Oras. Ngayong araw ng kagitingan, iniutos ng Pangulo na pag-aralan kung sapat ang benepisyo ng mga sundalong nagkaroon ng Total Permanent Disability. Binigyan din niya ang hindi pagpapasupil at pagpapaapi sa loob ng ating sariling bakuran. Nakatutok si Ian Cruz. Kasama na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga kinatawan ng Amerika at Japan sa pagunita ng Araw ng Kagitingan sa Mount Samat sa Pilar, Bataan. Tila preview ng trilateral meeting ng Pangulo at ni US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa Washington, D.C. sa Huwebes. Pero higit sa lahat, pagpupugay sa mga veteranong Pilipino at Amerikano na nagbuwis ng buhay para ipagtanggol ang bansa, partikular ang Bataan. Noon, laban sa mga mananakop na Hapon na ngayon ay kaalyado na ng Pilipinas at Amerika. Kaya paalala rin ito sa tatlong bansa na wag nang maulit ang kasaysayan sa pamamagitan ng pagpapahalaga sa rule-based order o kaayusang nakabase sa mga alituntunin at halaga ng pagtutulungan para isulong yan. Some portend clear and present threats to our sovereign rights and in fact have already caused physical harm to our people. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Gayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi. Bumagsak man ang Bataan noong 1942, hindi tuloy ang sumuko ang maraming Pilipino noon hanggang sa matapos ang World War II. Tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Naway, mapagkunan natin ito ng pang-ibayong kamalayan, tapang at lakas ng loob. Walang insidenteng direktang binanggitang Pangulo, bagamat kabilang sa mga bantang hinaharap ng bansa ang pangharas sa ating mga barko sa West Philippine Sea na ikinusugat pa ng ilan nating sundalo. Kaya habang nasa Bataan, inatasan ng Pangulong Defense, Budget at Finance Departments para pag-aralan kung sapat ang benepisyo ng mga sundalong nagkaroon ng Total Permanent Disability sa line of duty. Pati gamit ng sandatahan, pinapa-imbentaryo kung sapat. We must therefore also ensure their safety by procuring the right equipment. Ang Japan, magbibigay ng barko sa Philippine Coast Guard at ilang equipment sa Navy. To provide coastal radar systems to the Philippines Navy. Likewise, Japan will be promptly realizing the provision of 5 additional multi-role response vessels to the Philippine Coast Guard. Ang Amerika, pinaghahandaan na ang pulong ng tatlong head of government sa White House. They will advance a partnership based on deep historical ties, robust economic relationships, a resolute commitment to shared democratic values, and a shared vision for a free and open Indo-Pacific. Mula sa dambana ng Kagitingan ay tinungo ng Pangulo ang turnover ng pabahay ng National Housing Authority sa Balanga, Bataan. Dinalaw rin ng Pangulo ang Renal Dialysis Center ng Veterans Memorial Medical Center sa Quezon City. Mula rito sa dambana ng Kagitingan sa Bataan, para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Magkakasanang sabay na military exercise ang Pilipinas at Amerika bago ang makasaysayang trilateral meeting nito ng mga leader kasama po ang Japan. Ang palili pa rin nilang fighter jets, posibleng lumampas sa Batanes. Nakatutok si June Veneracion. Lilipad sa impapawid ng Northern at Central Luzon ang 16 na fighter jet ng Pilipinas at Amerika bilang bahagi ng Cope Thunder. Halos 500 miyembro ng Philippine Air Force at higit 100 tauhan ng US Air Force ang makikibahagi sa bilateral military exercise. Pwedeng mag-reach up to beyond Batanes at yung northern tip natin. No? Kung titignan sa mapa, ang Batanes ang bahagi ng Pilipinas na pinakamalapit sa Taiwan. Isa ito sa mga rehiyong nababalot ngayon ng tensyon dahil sa sigalot nito sa China na itinuturing na probinsya ang Taiwan. Bilang bahagi ng Cope Thunder, magkakaroon daw ng mga pag-uusap ang mga eksperto tungkol sa maritime strike at anti-ship tactics. Ang involved dito, mga fighter aircraft from both air forces. So may FA-50s tayo, tsaka merong F-16 from the US side. Mga usual air combat maneuvers, basic fighter maneuvers, tactical intercept. Nagsimula ang panibagong bilateral military training ilang araw bago ang makasaysayang trilateral meeting
ni US President Joe Biden, Japanese Prime Minister Fumio Kishida at Pangulong Bongbong Marcos. Kabilang sa mga inaasahang tatalakayin ang problema sa South China Sea. Di pa man yan nangyayari, umaalma na ang Chinese Foreign Ministry. Sabi nila, ang defense cooperation ng mga bansa ay dapat makabubuti sa katahimikan at katatagan ng rehiyon. Kontra raw ang China sa madaliang paglikha ng mga pangkat at magsisimula ng kumprontasyon sa rehiyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. May napili ng kumpanya ang COMELEC para magbigay teknolohiya sa transmission ng mga boto sa darating na 2025 elections, ang I-1 Resources. Pero kailangan pa rin pumasa ang gagamitin itong source code sa mga pagsusuri na bubuksan sa mga IT expert. Nakatutok si Dano Tingkungko. Sa Webes, nakatakdang pirmahan ng Commission on Elections at joint venture I-1 Resources at Ardent Networks Incorporated ang kontrata sa pagtransmit ng mga boto para sa eleksyon 2025. Sa kanila ay ginawad ang kontrata dahil sa 1.4 million peso bid na mas mababa sa bid ng competitor. Mas mababa lang ng mga 10,000 pesos. Ni-research din, inalam mabuti ng TWG natin, may 0.24% na may delay sila sa isang proyekto nila sa DICT. But of course, negligible kasi yung 0.24%, hindi ganun naman kalaki. Pero kailangan pa rin pumasa ang sistema ng I-1 sa gagawing source code review at international certification. Kahit sino pwedeng magsuri ng source code. Yung kasing source mismo, yun ang pinaka-importante, yung mismong result sa presinto. Kaya nga, doon sinigurado natin na madami may kopya kaagad ng result sa presinto. That will practically erase any doubt or any attempt to influence the results of the election. Bukod sa hiwalay na ang hahawak sa transmission, sa supplier ng vote counting machine ay ginawad sa Miru Systems, binuwag na rin ang transparency server. Papalitan ito ng transmission sa server ng 5 grupo, NAMFREL, PPCRV, Media at Majority at Minority Party. Pwedeng ikumpara mga makukuhang boto ng magkakaibang server at iwasan ang anumang posibleng issue kung magkaaberya o mabulunan ang transparency server. Ako halimbawa ay isang watcher ng PPCRB na ipadala ko yung picture ng election returns sa isang presinto dito sa Manila. Ngayon, yung picture na yan, pwedeng makompare ngayon ng PPCRB kaagad doon sa naipadala sa kanilang data center. Ang plano po natin, lahat ng data centers ng mga nabanggit kong entities ay magsasama-sama sa isang lugar lamang para madali ang monitoring at saka coordination. Lalagyan din ng QR code ang mga resibo sa pagboto para mabasa ng mga gusto ng sariling quick count. Sa kabila ng mga pagbabagong ito, may papel pa rin ang publiko. Ang pigilan po natin yung mga irregularidad outside po ng technology, outside po ng sistema o programa. Kinakailangan po siguraduhin natin na number 1, ang botante ang bumoboto. Number 2, ang botante ay makakaboto. Number 3, boboto sila ng tama. Number 4, hindi sila tinakot, hindi po sila terrorize at hindi sila binayaran. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Isa sa mga patok na pampalamig ngayong tag-init, ang ice cream. Pero di ka bang tikman kung ang isa sa mga sangkap nito tilapia? Yan po ang tinutukan ni Tina Panganiban Perez. Kapag mainit ang panahon, isa sa pampacool down ng marami, ice cream. Pero sa Nueva Ecija, may ice cream na di raw nakaka-guilty. Kakain tayo ngayon ng ice cream. Pero hindi ito ordinaryong ice cream dahil ito ay tilapia ice cream na merong roasted tilapia. Tikman natin. Parang walang lasang isda. Parang lasang normal ice cream. Sarap.
Inimbento ito ng isang guro sa Central Luzon State University para maengganyo ang mga batang kumain ng isda. Na-develop natin to para po masolusyonan yung global issue ng declining ng seafood consumption among children since 2007. So why not incorporate yung fish sa kanilang diet like ice cream and cookies. We also have cookies po. Tilapia oatmeal cookies with roasted tilapia. Hindi mo rin daw iisiping tilapia ang ingredient dahil hindi ito amoy at lasang isda. May technology tayo that is being protected na po. Yung pong process ng pag-alis ng lansa ng isda para po ma-process natin siya sa ice cream. Ang tinikman nating praline crunch ay may roasted tilapia bits. Meron ding fry witch na ice cream sandwich na may roasted at steamed tilapia bits. At ang classic tilapia ice cream na may steamed tilapia bits at peanuts. 9 na taon daw bago na-commercialize o naibenta sa merkado ang tilapia ice cream sa tulong na rin ng ilang ahensya ng gobyerno. Pinatikim natin ang tilapia ice cream sa ilan nating kapuso. At ang say nila, hindi ko malasahan yung tilapia. Lasang ice cream talaga siya. Masarap siya. Pwede pa isa. Wala lang sa ice cream na ice cream. Di lang daw ito simpleng dessert dahil may dagdag nutrisyon din dahil sa dagdag na protina mula sa tilapia. Sa kada 100 pisong benta ng tilapia ice cream, piso ang napupunta sa isang organisasyong tumutulong sa mga may kapansanan. May joint venture agreement din ang kumpanyang gumagawa ng tilapia ice cream sa isang organisasyon sa Malaysia na tumutulong din sa mga PWD. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Halos 2 ektaryang damuhan sa Sebaste sa Antique ang natupok ng apoy. Ang posible umanong mitya, itinapong sigarilyo. Nabalot ng makapal na usok ang kalsadang yan bandang alas 7 kagabi. Ayon sa Sebaste Fire Station, mabilis na kumalat ang apoy dahil sa mga tuyong dahon at dayami. Pinasiklab pa ang apoy ng malakas na hangin. Tumagal ang halos 2 oras ng sunog. Paalala po, huwag basta-bastang magtapo ng upos ng sigarilyo kung saan-saan. Lalo na po ngayong mainit ang panahon. Mga kapuso, wala pong nagbabadyang bagong sama ng panahon ngayon sa bansa. Pero may ilang lugar na uulanin gaya ng extreme northern Luzon kung saan umaabot ang epekto ng frontal system. Ang frontal system ay binubuo ng mga kaulapan mula sa pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. Bukod yan, tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng easterly so yung mainit at maalinsangang hangin. Sa 2-day heat index forecast na Pag-asa aabot sa 44 degrees Celsius. Ang damang init sa Dagupan, Pangasinan, nasa 41 hanggang 43 degrees Celsius naman sa ilang bahagi ng Palawan, Occidental Mindoro, Capiz, Cotabato at Cavite. Doble ingat mga kapuso dahil ang ganyang kainit na panahon posibleng magdulot ng heat cramps, heat exhaustion o heat stroke. Sa Metro Manila, nasa pagitan naman ng 40 hanggang 41 degrees Celsius. At base sa datos ng Metro Weather, mababa ang tsansa ng ulan maliban lamang kung may localized thunderstorms. Posible namang ulanin ang ilang bahagi ng bansa kasama ang Batanes, Ilocos Provinces, Zambales, Bataan, Mimaropa, Quezon at ilang bahagi ng Bicol Region. May mga kalat-kalat na ulan din sa Visayas pati sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Barm, Caraga at Davao Region. Malalakas ang ulan sa ilang probinsya kaya maging handa sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Ngayong araw ng kagitingan, marami rin ang nagpunta sa Tanay para sa great view at malamig na simoy ng hangin. At kapag tapos nang mag-relax, iba't ibang aktibidad naman ang pwedeng subukan sa lugar, gaya po ng wall climbing at free fall. Tinutukan yan live ni Marisol Abduraman. Marisol! Vicky, ngayong napakainit ang panahon, saan pa ba masarap magpunta kundi sa mga malalamig na lugar? Gaya na lamang dito sa Tanay, kaya naman ang ilang nating kababayan sinamantala ang holiday para mamasyal. Enjoy na enjoy ang mga bata kasama ang kanilang mga daddy sa isang campsite dito sa Tanay, Rizal. Sinamantala ang tinawag nilang Me and My Dad activity ngayong holiday.
We wanted somewhere different and medyo mas malamig. So that's why we chose here. Yes. So how's your activity so far? Okay naman po, naglalaro lang sila. Hindi lang mga campsite ang dinarayo, patok rin ang mga kainan. Ang magkakatrabahong ito na dumayo pa mula Pasig, ganado sa kanilang launch. Kahit kasi tanghaling tapat, ramdam nila ang malamig na klima. Tanay Rizal is malapit, so medyo may mga falls din naman. Tapos yung nature pa niya, ayan. Enjoy na enjoy rin sa view ang mga pamilyang ito. Sa sobrang init po sa baba, mas accessible sa amin to kasi mas malapit. Mas malapit. Then less gastos, pero same lang naman din ang atmosphere, malamig. Tsaka maraming magagandang view. Kung sa pagdayo ma'am talaga marami. Especially po pag yung tingin namin talaga walang pasok sa work. So, hinahanap nila itong ganitong klima dahil compare sa Manila, talagang mainit. Bukod sa magandang tanawin at magandang klima, pwedeng ma-enjoy dito sa Tanay ang mga extreme activities gaya na lamang nitong zipline. Mag-ala Superman sa 900 meters na haba ng zipline sa isang resort dito. Si Justine, bagamat kabado raw, game na game itong sinubukan. Mukhang medyo mahaba po yung zipline nila dito, so parang exciting siya. Pwede ring subukan ang wall climbing, rappelling at free fall. At para sa mga bata, tila hindi nga kompleto ang outing kung walang swimming. Unang napansin talaga namin is mas dumami yung arrival ng mga guests namin na gumagamit ng swimming pool area. Siguro tumaas po siya ng mga 70% po. Talaga? Yes, ma'am. So saan galing po? Usually yung mga guests po namin galing po Metro Manila and other cities po na malapit. Talaga namang sulit ang getaway ngayong holiday dito sa Tanay Rizal, Vicky. Dahil yun nga, sa napakalamig na panahon, lalo na ngayong napakainit, lalong-lalo na dyan sa Metro Manila. Vicky. Sinabi mo, maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Matapos maitampok kahapon sa 24 oras, naibalik na sa kanyang mga kaanak ang batang nawala ng halos 20 araw sa Maynila. Nakatutok si Oscar Oida. Itong pinakahihintay na tagpo ni Maria Jessica. Ipinagdasal mula pa noong March 20 nang mawala ang anak na si Brielle. Reuniong hindi niya kailanman sinukuan na magaganap kahit halos panawang ng pag-asa sa loob ng 20 araw. Kagabi lang, matapos i-ere sa 24 oras ang pagkawala ni Brielle. Halos di na raw natutulog ang inang si Maria Jessica. Sa mga nakakita po sa anak ko, baka po sakaling may nakakuha sa kanya. Sana po napapakain siya ng maayos. Nakatanggap si Jessica ng tawag. Pagkatapos po mapanood yung 24 oras, nakita daw po ko doon. Tapos po bigla na lang po may tumawag sa akin. Ang sabi po niya, tanod daw po siya. Siya daw po yung nakakuha sa anak ko. Kaya walang inaksiyang sandali si Jessica at nagpunta sa umunoy kumupkup sa anak sa barangay Darangan sa Binangonan, Rizal. Nakita na lang po siya dun sa gasoline station, nakaupo. Ayon sa kumupkup kay Brielle na si Jegs Francisco, March 21 nang makita ng mga kapwa niya tanod na palaboy-laboy sa kanilang lugar ang bata. Napakadungis umano at mukhang gutom na gutom. Yung bata, iyak ng iyak. Nagsabi ako kay Hepe na baka pwede libangin ko muna yung bata at maisama sa lugar namin. Naawa ako umiiyak Gustoin mang isole, di raw nila matunton ang mga magulang ng bata. Hindi nagsasalita siya Magsalita man medyo hindi mo rin maintindihan sir. Nagbigay din naman ng saya sa bahay namin. Wala kasi yung bata na doon may mga anak ako malayo sa akin Nandaling ko yun medyo nagkakulay yung bahay. Meron na paglilibangan yung mga nanay ko. Napamahal man ng gusto nang mapanood sa 24 oras ang panawagan. Alam nilang kailangan nilang mawalay kay Brielle. Mas mahirap ang nararamdaman ng magulang kaysa sa akin. Kasi sila yung hanap ng hanap. Sila yung totoong magulang. Sigurado masyadong malungkot sila. Kaya nakapanood sa TV at naging viral na dito sa lugar namin. Pasya akong ibigay yung dito sa OIC namin na tawagan yung magulang. Ngayong nasa piling na nila, pangako ni Jessica, mas babantayan pa ng gusto
ang anak at para makatiyak. Ang ginawa ko po sa bahay kanina, yung mga damit po na pambahay niya, pangalis. Sinulatan ko po sa harap ng damit niya, pati sa likod. Name po, address, tsaka po contact number. Yung mga madalas niya pong suotin na t-shirt. Abot langit din ang pasasalamat niya sa mga nag-alaga sa anak at sa mga naging instrumento para mahanap si Brielle. Sir, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo kasi po inalagaan niyo po yung anak ko. Ayun po, sobrang bait niyo po, tsaka po yung family niyo. Napakabuti po talaga ng Lord. Kasi kung wala po talagang GMA, hindi po talaga namin siya makikita. Kahit saan po ng DSWD, pinunto na po ng manugang ko, wala po talaga. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Tuloy-tuloy na ang paghahanda ng Pinoy boxers na sina Nesty Petesio at Ira Villegas para sa 2024 Paris Olympics. Ano kaya ang inspirasyon nila sa bawat suntok tungo sa tagumpay? Tunghayan yan sa pagtutok ni JP Soriano. Kakasikat pa lang ng araw, todo training na sa track oval ng Rizal Stadium ang mga pambato natin sa boxing sa 2024 Paris Olympics. Sina 2020 Tokyo Olympics silver medalist Nesty Petesio at si first-time Olympian Ira Villegas. Si Nesty, kinapus lang ng konti kontra sa Japanese boxer sa Tokyo noon, kaya pinalalakas ang core at speed na isasabay sa malalakas na niyang suntok. Andun na yung power ko eh. So, mas ipofocus ko na doon yung timing, yung speed. So, yung coordination kung paano siya bitawan talaga. So, para mas maramdaman ng kalaban ko yung power talaga. At kung noon, pressured siyang makuha ang unang gintong medalya para sa boxing sa Olympics. Ngayon, inspired at challenged siya. Di naman siya ganun kadali makukuha. Paghihirapan talaga yan. And naniniwala naman ako na andyan lagi si Lord para gabayan ako. Ang Tagalaytay namang si Ira, ilang beses nang napilayan at nagka-allergy. Kaya nang manalo sa qualifying tournament para sa 2024 Olympics. Grabe yung iyak ko kasi po yung parang pinagdaanan ko, parang ang daming injuries. Tapos hindi ako makapaniwala na parang, eto na, nag-mix emotion po. Bukod sa mga Pilipino, inspirasyon ni Ira ang kanyang kuya Rominic na isa ring dating boksingero at nagsanay sa kanilang magkakapatid. Yung sa brother ko po. Kasi pangarap niya mag-national team eh. Last niya na game, I think it's 2012, sabay kami. Tapos hindi na kasi kaya kasi fracture niya yung kamay niya. So parang ako na lang yung pinush niya. Sa pahintulot ng coaching staff at ng ating champion na si Nesty, susubukan ko silang sabayan kung kakayanin natin ang training ng isang Olympian. Mula sa stretching, jumping exercises, at ilang ikot ng jogging sa oval. Mukha lang pong madali kapag pinanood, pero napakahirap pala kapag sinubukan, lalo na ng isang hindi naman atleta. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.